Pati pala mga eroplano kayang-kayang itaob ng bagyong Yolanda. Kaya pinalilipat na rin sa mas ligtas na lugar ang mga eroplanong nasa Visayas at Mindanao. Nakatutok si Dante Perello. Naka-full alert status na ang Department of Transportation and Communications o DOTC at mga ahensya sa ilalim nito dahil sa epekto ng Super Typhoon Yolanda pag landfall nito bukas ng umaga. Mahigpit na babantayan ng mga pantalan at mga paliparan sa mga lugar na dadaanan ng ulan at hangin ni Yolanda para mabilis na may anunsyo kung may mga kanseladong biyahe. Nakakasana ang mga emergency plans, protocol, safety inspection at mahigpit na ipinatutupad ang seguridad sa pagbibiyahe sa himpapawid at karagatan, lalo na sa Visayas Region. Nagpadala na rin ng 40 rubber boats at 30 aluminum boats sa mga substation ng Philippine Coast Guard sa Visayas para sa emergency rescue operations. Nakaantabay na rin ang kanilang mga patrol boats at quick response teams. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, handa na raw sa typhoon evacuation. Inabisuhan na raw nila ang mga airline companies at mga airport sa Visayas at Mindanao na posibleng daanan ng bagyo na ilipat ang mga nakahimpil na eroplano sa mas ligtas na lugar. Sa sobrang lakas daw kasi ng hanging dala ni Yolanda, kaya nitong itaob o manira ng mga eroplano. 130 knots lang daw kasi ang bilis ng hangin na kailangan para mapalipad ang isang eroplano. Pero nasa 150 knots na raw ang hanging taglay ni Yolanda. So the airports that are going to be hit by this typhoon have of course prepared for this. They have the emergency supplies so that they may be able to initiate immediate repairs if required after the typhoon to be operational as soon as possible. With the wind speeds of this much, it will not be safe to keep an aircraft on the ground. Even if you have it tied down, it's very possible that because of the structure of the aircraft, strong winds, it could easily be lifted up in the air. Pero ngayon pa lang, 2 biyahe na ng PAL Express puntang Surigao, Maynila at biyaheng Maynila-Kalibo ang kanselado, habang 4 na biyahe naman ng Cebu Pacific puntang Butuan, Maynila at Cagayan de Oro, Maynila ang nakansela dahil sa masamang panahon. Yeah, I would suggest reminding public not to book any flights tomorrow or Saturday, any place in Visayas, or maybe possibly even Mindanao, because you're just going to be the worst, the least is going to be inconvenience just to find out your flight is cancelled. Maaari raw magparebook ang mga nakanselang domestic at international flights ng Cebu Pacific mula November 7 hanggang November 10 sa loob ng 30 araw ng walang dagdag na bayad. Pwede rin gamitin ang ticket sa ibang airport na pinakamalapit sa kanilang destinasyon o full refund ng bayad sa ticket. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras.